10 taon ng katapatan, tinumbasan ng pagtataksil sa sarili kong kama. Habang kinikwing ko sa harap ng altar para sa isang anak, ang asawa ko at ang itinuring kong kapatid ay nagdiriwang sa gitna ng kanilang kalaswaan. Tinawag akong baog. Tinawag akong basahan na wala ng silbi. Ngunit tapos na ang panahon ng pagtitiis. Mula sa abo ng aking pangarap, isang bagong Angelina ang maghihiganti. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng iyong kinalalagyan? Bakit ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay, siya pa ang magiging mitya ng iyong kamatayan? Huwag kang mag-alala, Clarissa. Ang pirma lang naman niya ang kailangan natin, hindi ang pagmamahal niya. Isang tuyot na puno, na walang bunga. Iyan na lang si Angelina ngayon. Nakakasawa ng hawakan ang mga kamay niyang kasing pangit ng liha. Ang boses na yon ay kay Franco. Ang boses na dati ay nagpapatulog sa akin sa gabi sa pamamagitan ng mga pangako ng walang hanggang pag-ibig. Ngayon ay tila isang matalim na balaraw na humihiwa sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kaniyang opisina. Bit-bit ang isang tray ng mainit na tsaa at ang paborito niyang kakanin na ako mismo ang nagluto. Masakit ang aking mga daliri. May mga maliliit na paso pa mula sa kusina dahil alam kong pagod siya sa trabaho at gusto ko siyang alagaan. Dahan-dahang nanginig ang aking mga kamay. Ang tasa ng tsaa ay dahan-dahang tumagilid hanggang sa ang mainit na likido ay humalik sa mamahaling alpombra. Lumilikha ng isang madilim na mantsa na tila unti-unting lumalamon sa aking dangal. Ngunit hindi ko naramdaman ang paso sa aking balat. Ang tanging nararamdaman ko ay ang unti-unting pagkadurog ng aking mundo sa bawat tawa na naririnig ko mula sa loob. Poor Angelina. Sagot ng isang pamilyar na boses ng babae, si Clarissa. Ang pinsan na tinulungan ko, ang babaeng pinatira ko sa aming bahay dahil sa awa. Masyado siyang naniwala na ang pagtitiis ay sapat na para manatili ka sa tabi niya. Hindi niya alam, habang iniinom niya ang mga bitaminang ibinibigay mo, lalo lang siyang nalalanta. Bitamina. Ang tinutukoy ba nila ay ang mga gamot na sinasabi ni Franco na makakatulong sa akin para magkaanak? Ang mga tabletang gabi-gabi niyang iniabot sa akin nang may kasamang halik sa noo? Sa gitna ng aking pagkakahulog sa madilim na bangin ng katotohanan, naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang isang lalaking may hawak na mop at balde. Si Dante, ang matandang janitor na laging nakayuko tuwing dadaan kami. Nakita ko ang kanyang mga mata. Hindi ito mata ng pangungutya, kundi mata ng malalim na habag. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagguho ng isang reyna sa sarili nitong palasyo. Ibinaba ko ang tray sa isang maliit na mesa sa gilid nang walang anumang ingay. Ang bawat kilos ko ay tila kontrolado ng isang malamig na hangin. Tumingin ako sa aking mga kamay na naging magaspang dahil sa pag-aasikaso sa kanya, dahil sa pagtatrabaho ng doble para mapalago ang kumpanyang ipinamana sa akin ng aking ama, na ngayon ay balak nilang agawin ng buong buo. Pumasok sa aking isipan ang lahat ng sakripisyo ko, ang mga gabing hindi ako natutulog para lang ayusin ang kaniyang mga report. Ang mga pagkakataong tinalikuran ko ang sarili kong pangarap para lang maging perpektong asawa sa paningin ng mundo. Lahat ng iyon, itinapon niya sa basurahan dahil lang sa tingin niya ay wala na akong pakinabang. Humakbang ako palayo sa pintuang iyon nang hindi gumagawa ng ingay, ngunit sa bawat hakbang, tila may isang bahagi ng puso ko ang naiiwan at namamatay. Naramdaman ko ang titig ni Dante na sumusunod sa akin hanggang sa makarating ako sa dulo ng pasilyo. Tumigil ako sa harap ng isang malaking bintana kung saan tanaw ang buong lungsod. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa salamin, tila nakikiramay sa mga luhang pilit kong hindi pinalalabas. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa dami ng kidlat na hinarap ko para lang mapanatili siyang ligtas at nasa itaas. Bakit ako pa ang kailangang maiwan sa ulan?
Ganito na lang ba ang halaga ng 10 taon? Isang pirma sa papel at isang boteng puno ng kasinungalingan. Angelina? Honey, nandyan ka ba sa labas? Ang boses ni Franco ay puno ng huwad na lambing. Isang himig na dati ay nagpapakalma sa aking sistema, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kilabot sa bawat hibla ng aking balat. Narinig ko ang pagpihit ng trangka ng pinto. Sa gitna ng aking pagkataranta, naramdaman ko ang isang matigas at magaspang na kamay na humawak sa aking siko. Hindi ito ang hawak ng isang kaaway, kundi isang mabilis at maingat na paghila patungo sa isang maliit na silid sa gilid ng pasilyo, ang maintenance room. Pumasok kami ni Dante sa loob at dahan-dahang isinara ang pinto bago pa man tuluyang makalabas si Franco sa kanyang opisina. Ang tanging liwanag sa loob ay ang manipis na sinag na nagmumula sa ilalim ng pinto. Dito, sa gitna ng amoy ng chlorine, muriatic acid at mga lumang mop, nakatayo ako kasama ang isang taong hindi ko man lang binabati sa araw-araw. "Shh! Ma'am, huwag kayong maingay," pabulong na sabi ni Dante. Ang kanyang tinig ay mababa. Tila isang luma at gasgas na plaka, ngunit puno ng katapatan. Narinig namin ang mga yabag ni Franco sa labas. "Clarissa, I thought I heard someone. Baka guni-guni ko lang." "Maybe it's just the wind, Franco. O baka naman yung janitor na mukhang basahan," sagot ni Clarissa na may halong halakhak. "Huwag mo nang intindihin yun. Let's focus on the papers. Kapag napirmahan na niya ito bukas, hinding-hindi na niya tayo magugulo." Habang nakikinig sa kanilang pag-uusap, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang bawat salita nila ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang pag-ibig sa aking puso. Sa gitna ng dilim, napansin ko si Dante. Nakasandal siya sa pader, hawak ang kanyang dibdib, habang pilit na kinakalma ang kanyang paghinga. Sa kanyang lumang uniforme, nakita ko ang isang maliit na litratong nakadikit sa kanyang ID holder, isang batang babae na may malaking nangiti, ngunit may mga tubo sa ilong. Iyon siguro ang dahilan kung bakit siya nagtitiis sa panglalait ni na Franco para sa kanyang anak. Dahan-dahang kumuha si Dante ng isang malinis ngunit lumang panyo mula sa kanyang bulsa. Inabot niya ito sa akin nang may pag-aalinlangan. Nang tanggapin ko yon, naamoy ko ang samyo ng murang sabon na panlaba. Isang amoy na napakalayo sa mga mamahaling pabango ni na Franco. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ang nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan. "Pasensya na po, ma'am. Iyan lang ang maibibigay ko," mahinang sabi niya. Hindi siya tumitingin ng direkta sa aking mga mata. Isang tanda ng kanyang paggalang at pagkilala sa agwat ng aming katayuan. Ngunit sa sandaling iyon, ramdam ko na mas mataas ang kaniyang dangal kaysa sa mga taong nasa kabilang panig ng pinto. Siniil ko ang aking mga hikbi sa lumang panyong iyon. Sa loob ng maliit at masikip na silid na ito, kung saan ang hangin ay mabigat at puno ng alikabok, doon ko naramdaman ang tunay na habag. Habang ang aking sariling asawa ay nagpaplano kung paano ako itatapon, ang taong tinatawag nilang basahan ang siyang sumasalo sa bawat butil ng aking luha. Narinig namin ang papalayong mga yabag ni na Franco at Clarissa. Ang tunog ng kanilang mga takong sa sahig ay tila mga martilyong nagpapakapako sa aking puso. Nang tuluyan nang tumahimik ang paligid, dahan-dahang binuksan ni Dante ang pinto. "Ma'am, kailangan niyo na pong bumalik bago pa nila kayo hanapin," payo niya. "Mag-ingat po kayo sa mga papel na ipapapirma nila. Huwag po kayong maniniwala sa lahat ng sinasabi ni Sir Franco." Tumingin ako sa kanya. Pilit na pinatatatag ang aking boses. "Salamat, Dante. Bakit mo ito ginagawa? Pwede kang mawalan ng trabaho kapag nalaman nilang tinulungan mo ako." Yumuko siya ng bahagya at muli niyang hinaplos ang litrato ng kanyang anak na nasa ID niya. "Dahil alam ko po ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, ma'am. At alam ko rin po na ang katotohanan, kahit gaano kalalim ibaon,
ay laging humahanap ng paraan para lumabas. Huwag po kayong susuko. Lumabas ako sa maintenance room na may bigat sa dibdib. Ngunit may kasama ng bagong uri ng determinasyon. Nagpunta ako sa banyo ng kumpanya, hinugasan ko ang aking mukha at muling naglagay ng kolorete. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay mukhang matapang, mukhang masaya. Ngunit sa loob, may isang malaking bahagi na ng aking pagkatao ang naging abo. Bumalik ako sa malaking hall kung saan idinaraos ang selebrasyon ng aming anibersaryo. Ang mga ilaw ay nagniningning, ang mga bisita ay nagtatawanan, at ang musikang klasikal ay bumabalot sa buong silid. Mula sa malayo nakita ko si Franco. Lumapit siya sa akin ng may malawak ng ngiti. Tila walang anumang nangyari. Tila hindi niya ako binalak na itapon sa basurahan kanina lang. "Honey, where have you been? Kanina pa kita hinahanap," sabi niya habang iniaabot sa akin ang isang baso ng mamahaling wine. "You look pale. Inumin mo muna ito para guminawa ang pakiramdam mo." Tinanggap ko ang baso mula sa kanyang kamay. Ang lamig ng kristal ay gumuhit sa aking palad, ngunit mas malamig pa rito ang haplos ng kanyang mga daliri sa aking braso. Sa bawat dampi ng kanyang balat, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa aking kinalalagyan. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko nang may buong paghanga. Ngayon ay nakikita ko na bilang mga bintana ng isang madilim at mapanlinlang na kaluluwa. "Salamat, Franco." Pilit kong ngumiti, kahit na ang bawat kalamnan sa aking mukha ay tila naninigas sa pagtitimpi. Masyado lang sigurong maraming tao, kaya nahilo ako ng bahagya. "You should rest after this, honey. Alam mo namang mahina ang katawan mo nitong mga nakaraang buwan," sabi niya sa tono na tila isang nag-aalalang asawa, habang ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa aking buhok. "Ubusin mo yan para makatulog ka ng mahimbing mamaya. Clarissa and I will handle the guests." Lumingon ako sa kabilang dako ng hall at nakita ko si Clarissa na nakatayo malapit sa buffet table. Nakasuot siya ng pulang damit na tila sumisimbolo sa dugong balak nilang itistis mula sa aking puso. Ngumiti siya sa akin, isang matamis, ngunit nakakangilong ng ngiti. Pagkatapos, ibinalik ko ang aking tingin sa baso ng wine. Sa ilalim ng malalakas na ilaw ng chandelier, napansin ko ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Mayroong napakaliit na puting latak sa ilalim ng pulang likido, tila isang mantsa na pilit itinago, ngunit lumitaw pa rin sa gitna ng liwanag. Naalala ko ang sinabi ni Dante sa maintenance room, ang mga bitamina, ang mga gamot na gabi-gabi niyang ipinapainom sa akin. Ito na ba yon? Ang simula ng aking dahan-dahang pagpanaw? Ang bawat lagok ba mula sa basong ito ay isang hakbang patungo sa aking sariling libingan. "Bakit hindi mo pa iniinom, Angelina?" tanong ni Franco. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso at ang kanyang pagkakahawak sa aking braso ay humigpit ng bahagya. Hindi na ito haplos ng pag-ibig. Ito ay hawak ng isang taong naninigurado na ang kanyang biktima ay hindi makakatakas. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Dante sa malayo, nagpupunas ng isang lamesa. Saglit na nagtagpo ang aming mga mata. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang matalim na titig ay tila sumisigaw ng babala. Isang munting paalala na sa mundong ito, ng ginto at ningning, ang lason ay madalas na inihahain sa isang platong pilak. Itinaas ko ang baso patungo sa aking mga labi. Nararamdaman ko ang titig ni Franco na tila isang buwayang naghihintay sa kanyang huli. Ang amoy ng wine ay humahalo sa amoy ng kanyang mamahaling pabango. Isang kombinasyon na dati ay nagpapagaan ng aking loob, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Isang lunok na lang, Angelina. Isang lunok na lang at muli mong patutunayan sa kanya na ikaw ang asawang masunurin, ang asawang madaling linlangin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Franco, tawag ko sa kanyang pangalan,
bago pa tuluyang madikit ang baso sa aking bibig. Bakit tila mas excited ka pang mainom ko ito kaysa sa selebrasyon natin? Tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Ang nangiti sa mukha ni Franco ay iyan-tunting naglaho, napalitan ng isang ekspresyong hindi ko pa kailanman nakita sa loob ng 10 taon, isang malamig at kalkuladong titig ng isang estranghero. Sandaling natigilan si Franco. Ang kaniyang mga mata ay tila naghahanap ng tamang kasinungalingan sa loob ng 1 segundo bago muling bumalik ang kaniyang mapanlinlang na ngiti. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ko ang tensyon sa kaniyang panga. "Of course not, Angelina. I'm just concerned," sabi niya, sabay haplos sa aking pisngi. Ang kaniyang balat ay tila kasing lamig ng isang ahas. "You've been acting so strange lately. Ayaw ko lang na himatayin ka na naman sa harap ng mga investors natin. It would be bad for the company. And for you." "Concerned, right?" Pag-uulit ko. Ramdam ko ang pait sa aking lalamunan. Tumalikod ako ng bahagya. Nagkunwaring tinitingnan ng isang kakilala sa malayo. Sa isang mabilis at maingat na pagkilos, ibinuhos ko ang laman ng baso sa isang malaking paso ng halaman sa aking tabi. Ang likido ay mabilis na hinigop ng lupa, tila isang sikreto na baon na sa ilalim. Inilapit ko ang baso sa aking bibig at nagkunwaring lumunok, habang ang aking mga mata ay nakapikit, tila ninanamnam ang lasa ng kaniyang pag-aalaga. "There, happy now?" Tanong ko pagkababa ng baso. "Good girl," sagot niya, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang iyon sa kaniyang bibig. Hindi ako asawa para sa kanya. Isa akong alagang hayop na kailangang pasunurin bago tuluyang katayin. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Habang mahimbing na naghihilik si Franco sa aking tabi, dahan-dahan akong bumangon at nagtungo sa aming banyo. Pinuksan ko ang cabinet ng gamot at kinuha ang bote ng bitamina na gabi-gabi niyang ibinibigay sa akin. Nilabas ko ang isang tableta. Mukhang normal, walang amoy, ngunit ngayon ay tila nagliliyab ito sa aking palad. Kinaumagahan, maaga akong umalis ng bahay. Hindi ako nagpasama sa driver. Sumakay ako ng taxi patungo sa isang maliit na klinika sa kabilang bayan, malayo sa mga ospital na pagmamay-ari ng aming mga kaibigan. Ang amoy ng antiseptic sa loob ng klinika ay tila sumasakal sa akin, ngunit ito lang ang tanging paraan para malaman ang katotohanan. "Doktora Mendoza, gusto ko pong ipasuri ang mga gamot na ito at gusto ko rin pong magpa-blood test." Diretso kong sabi sa doktora na matagal ko nang kakilala bago pa man ako ikasal. Habang naghihintay ng resulta, naglakad-lakad ako sa malapit na simbahan. Lumuhod ako sa gitna ng katahimikan. Ang tunog ng aking sariling paghinga ay tila isang malakas na tambol sa loob ng walang lamang gusali. Bakit, Panginoon? Bakit ang taong pinag-alayan ko ng 10 taon ng aking buhay ang siyang nagnanais na tapusin ito? Naisip ko si Dante. Naalala ko ang kanyang anak na si Maya. Ang isang janitor na halos walang kinikita ay handang gawin ang lahat para mabuhay ang kanyang anak, habang ang aking asawa na nasa rurok ng tagumpay ay handang pumatay para sa higit pang kayamanan. Doon ko naramdaman ang tunay na utang na loob kay Dante. Kung hindi dahil sa kanyang babala, baka bukas ay hindi na ako nagising. Pagbalik ko sa klinika, nakita ko ang seryosong mukha ni Dr. Mendoza. May hawak siyang ilang papel na tila mga hatol sa aking kamatayan. "Angelina, mabuti at naisipan mong pumunta rito." Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Ang bitaminang ibinigay mo, hindi iyon pampalakas ng katawan. It's a high-dose hormonal suppressant mixed with small amounts of lead and mercury. Ginagamit ito para dahan-dahang sirain ang reproductive system ng isang babae. At sa katagalan, maaari itong magdulot ng mental instability at organ failure. Nanigas ang aking buong katawan.
Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Kaya ba? Kaya ba sinasabi nilang baog ako? Dahil sa mga gamot na ito? Tumango ang doktora. Your tests show that you are perfectly healthy, Angelina. You were born to be a mother. Ngunit ang mga gamot na iniinom mo ang pumipigil doon. At base sa blood test mo, ang level ng lason sa katawan mo ay nasa delikadong antas na. Konting panahon na lang, Angelina. Baka tuluyan ng bumigay ang iyong isip o ang iyong puso. Lumabas ako ng klinika na tila isang anino. Ang sikat ng araw ay tila nakakapaso sa aking balat. Ang bawat tao na nadadaanan ko ay tila mga estranghero sa isang mundong hindi ko na kinikilala. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Franco na nagbabasa ng dyaryo sa sala habang humihigop ng kape. Tumingala siya at ngumiti nang makita ako. Where have you been, honey? Pinaghanda kita ng tanghalian, sabi niya. Sabay turo sa lamesa kung saan nakahain ang aking paboritong pagkain. Tiningnan ko ang pagkain, pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Sa likod ng kanyang magandang mukha at malambing na tinig, nakikita ko na ang isang halimaw na dahan-dahang kumakain sa aking buhay. Salamat, Franco, sabi ko, habang kinukuha ang aking cellphone sa bag. Pero busog pa ako. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Umakyat ako sa kwarto at nilock ang pinto. Kinuha ko ang maliit na recorder na ibinigay sa akin ni Dante kaninang umaga bago ako umalis. Inilagay ko ito sa ilalim ng lamesa sa tabi ng kama ni Franco. Kung gusto mo ng giyera, Franco, ibibigay ko sa iyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima na iiyak sa sulok. Ako na ang magsisilbing lason na sisira sa iyong mga plano. Bawat patak ng luhang iniyak ko sa loob ng 10 taon para sa isang sanggol na hindi dumating ay isa palang tagumpay para sa kanya. Sa tuwing luluhod ako sa harap ng altar at magsusumamo sa Diyos na biyayaan ang aking sinapupunan, malamang ay lihim siyang tumatawa habang pinapanood ang aking pagdurusa. Pumasok ako sa isang maliit na silid sa dulo ng aming mansyon. Isang silid na tanging ako lang ang may susi. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay humalo sa samyo ng baby powder na matagal ko nang itinago rito. Sa gitna ng dilim, nagniningning ang isang maliit na kuna na yari sa puting narra. At sa ibabaw nito ay may isang pares ng sapatos na pambata na kulay asul. Hinaplos ko ang malambot na tela ng sapatos. Ang bawat tahi nito ay simbolo ng aking pag-asa na noon ay puno ng liwanag. Naalala ko ang mukha ni Franco nung anibersaryo namin, 5 taon na ang nakalilipas. Umiiyak ako sa kanyang balikat dahil dumating na naman ang aking buwanang dalaw. At ang sabi niya sa akin, Honey, okay lang yan. Kahit tayo lang dalawa, sapat na sa akin. Ikaw ang pinakamahalagang regalo sa buhay ko. Ngayon, ang mga salitang yon ay tila mga uod na kumakain sa aking utak. Ang bawat yakap, ang bawat halik, ang bawat haplos niya sa aking tiyan habang sinasabi niyang magiging mabuting ina ako. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang malaking dula-dulaan. Pinanood niya akong mamatay ng unti-unti habang nakangiti. Angelina, bakit ka narito sa madilim? Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa aking likuran at ang anino ni Franco ay tila isang dambuhala na lumalamon sa buong silid. Mabilis kong itinago ang maliit na sapatos sa likod ko at hinarap siya. Wala lang, Franco. Naisip ko lang linisin ang silid na ito. Sagot ko. Ang aking boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, malamig at walang buhay. Lumapit siya sa akin at ang kanyang kamay ay dumapo sa aking balikat. Ang kanyang hawak ay tila isang bakal na nakapalupot sa aking leeg. Honey, stop doing this to yourself. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na itong binabalikan. It only makes you sad. And remember, the doctor said you need to avoid stress. The doctor.
Pag-uulit ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang doktor na ikaw ang pumili, Franco. Ang doktor na nagsabing wala na akong pag-asa. Saglit na nanigas ang kaniyang ngiti. Ngunit mabilis din itong bumalik. Of course. Only the best for my wife. Tara na. Let's have dinner. I asked the chef to prepare your favorite soup. Sumunod ako sa kanya patungo sa dining room. Habang nakaupo kami sa mahabang lamesa na puno ng masasarap na pagkain, ang tanging nararamdaman ko ay ang matinding pagnanais na sumigaw. Gusto kong itapon ang lahat ng plato. Gusto kong saksakin ang kanyang kamay ng tinidor na hawak ko. Gusto kong itanong sa kanya kung paano niya nagagawang kumain ng maayos habang pinapatay niya ang kanyang sariling asawa. Ngunit nanatili akong tahimik. Ang katahimikan ng aking naging tanging sandata. Matapos ang hapunan, nagkulong ako sa banyo. Binuksan ko ang lahat ng gripo upang malunod ng tunog ng tubig ang anumang ingay lalalanga. Nalalabas sa aking bibig. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng naroon ay hindi ko nakilala. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang puso ay isang madilim na uling na lamang. Napaupo ako sa malamig na tile ng sahig. Niyakap ko ang aking mga tuhod at doon ko inilabas ang lahat. Isang sigaw na walang tunog, isang paghikbi na tila binubunot ang aking bituka. Sa bawat pagyanig ng aking balikat, naaalala ko ang mga bata na kailanman ay hindi ko masisilayan, ang mga tawa na hindi ko maririnig, ang mga kamay na hindi ko mahahawakan. Pinatay niya ang mga anak ko bago pa man sila mabuo. Tumayo ako at lumapit sa bintana ng banyo na nakaharap sa likurang bahagi ng mansyon, malapit sa tambakan ng basura. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita ko si Dante. Nakasuot siya ng kapote dahil nagsisimula na namang pumatak ang ulan. Tahimik siyang nagbubuhat ng mga itim na supot ng basura. Siya lang ang taong nakakita sa aking sugat. Siya lang ang taong hindi ako tiningnan bilang isang taifu o bilang isang baog na babae, kundi bilang isang tao na nangangailangan ng tulong. Kinuha ko ang aking balabal at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Nilampasan ko ang tulog na si Franco. Ang bawat hakbang ko sa hagdan ay tila isang panata ng paghihiganti. Nang makarating ako sa likod, sinalubong ako ng malamig na hangin at ang basang amoy ng lupa. Nakita ako ni Dante at agad siyang tumigil sa kanyang ginagawa. Tinanggal niya ang kanyang sombrero bilang paggalang. Ma'am Angelina, bakit po kayo lumabas? Malakas ang ulan. Anya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit ako sa kanya hanggang sa magtagpo ang aming mga anino sa basang semento. Dante, totoo ang sinabi mo. Totoo ang lahat. Yumuko siya at ang kanyang mga balikat ay tila bumigat. Alam ko po ma'am, matagal ko na silang naririnig pero wala akong lakas ng loob na magsalita dahil baka hindi kayo maniwala sa isang tulad ko. Dante, kailangan ko ang tulong mo, sabi ko habang hinahawakan ng kanyang braso. Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak mo rin. Sinabi mo sa akin na kailangan niya ng operasyon, di ba? Tumingala siya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang munting kislap ng pag-asa na humahalo sa takot. Opo ma'am, pero ano po ang magagawa ko? Isang janitor lang ako. Dante! Tinitigan ko siya ng may determinasyon na tila apoy sa gitna ng ulan. Ang isang janitor ang may hawak ng susi sa lahat ng pintuan at kailangan ko ang mga susi na yon para mabuksan ang impyernong kinukulong sa akin ni Franco. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang lihim na alyansa ang nabuo. Isang alyansa sa pagitan ng isang reynang nawalan ng lahat at ng isang amang handang ibigay ang lahat. Ngunit sa itaas, sa bintana ng aming kwarto, isang anino ang nakatayo at nakamasid, si Franco. Nakatingin siya sa amin habang hawak ang isang baso ng wine at ang kaniyang mga mata ay tila nagliliyab sa dilim. Nalaman ba niya?
O ito na ang simula ng kaniyang sariling pagbagsak? Ang lamig ng ulan ay hindi sapat para pawiin ang apoy ng puot na naglalagablab sa aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ni Dante. Ang lalaking sa loob ng maraming taon ay itinuring kong bahagi lamang ng mga kagamitan sa kumpanya. Ngunit ngayon ay siya palang tanging sandigan ng aking katotohanan. Ma'am, pumasok na po kayo. Baka lalo kayong magkasakit. Muling pakiusap ni Dante. Ang kaniyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng sitwasyong kinalalagyan namin. Hindi ako papasok hanggat hindi mo sinasabing tutulungan mo ako, Dante. Matigas kong sabi. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa aking mukha. Humahalo sa aking mga luha na hindi na tumitigil sa pag-agos. Alam kong may hawak kang impormasyon. Alam kong marami kang naririnig na hindi dapat. Ang mga basurang itinatapon mo, Dante, iyon ang mga ebidensyang kailangan ko. Yumuko si Dante at mahigpit na hinawakan ang hawakan ng kaniyang kariton. Ma'am, alam niyo po ba kung ano ang hinihiling niyo? Si Sir Franco, hindi siya basta-bastang tao. Marami siyang koneksyon. Kapag nalaman niyang kinakalaban niyo siya, baka hindi lang trabaho ang mawala sa akin. Baka pati ang buhay ng anak ko ay malagay sa panganib. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo akong tulungan. Sagot ko, habang hinahawakan ang kaniyang mga kamay na puno ng kalyo. Dante, ililigtas ko ang anak mo. Ililipat ko siya sa pinakamagandang ospital sa Maynila. Babayaran ko ang lahat ng operasyon niya at titiyakin ko ang kinabukasan niya. Ang kailangan ko lang ay ang katapatan mo. Tumingala si Dante at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pakikipaglaban ng isang ama. Ang pag-ibig niya para sa kanyang anak ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Ano po ang kailangan kong gawin? Sa bawat gabi na maglilinis ka sa opisina ni Franco, kunin mo ang lahat ng mga papel na dumaan sa shredder. Itabi mo ang mga recording ng CCTV na madalas niyang ipabura. At higit sa lahat, Dante, kailangan kong malaman kung sino ang madalas niyang tawagan sa gabi. Tumango si Dante bilang tanda ng aming kasunduan. Isang tahimik na pangako sa gitna ng unos. Bago ako tumalikod, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at kinakalawang na susi. Ma'am, ito po ang susi sa lumang archive room sa basement. Doon inilalagay ang mga dokumentong ayon sa kanila ay wala ng silbi. Pero doon ko nakita ang mga lumang medical records niyo bago pa ito palitan ni Sir Franco, bulong niya. Kinuha ko ang susi na tila ba ito ang aking huling pag-asa para mabuhay. Salamat, Dante. Mag-ingat ka. Dahan-dahan akong bumalik sa loob ng mansyon. Sinisigurong walang ingay ang aking bawat hakbang. Ngunit pagtapak ko sa loob ng aming kwarto, bumukas ang ilaw. Nakaupo si Franco sa gilid ng kama. Hawak ang isang baso ng alak at may kakaibang nangiti sa kanyang mga labi. Saan ka galing, Angelina? Basang-basa ka. Malamig niyang tanong. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Ang kaniyang boses ay puno ng mapanuyang lambing. Huwag mong sabihing nakikipag-usap ka sa janitor na yon, sa ilalim ng ulan. Baka akalain ng mga kapitbahay ay nawawala ka na sa sarili. Nanigas ang aking buong katawan. Nahilo lang ako, Franco. Gusto ko lang makaramdam ng sariwang hangin, kaya lumabas ako. Fresh air? O baka naman naghahanap ka ng kakampi? Hinawakan niya ang aking baba at pilit na itinaas ang aking mukha. Mag-ingat ka, Angelina. Alam mo namang mahina ang iyong isipan. Baka kung ano-ano ang maisip mo. Baka maniwala ka sa mga kwento ng ibang tao na wala namang ibang hangad, kundi ang pera mo. Pera ko? Pilit kong nilabanan ng kaniyang titig. Franco, ang lahat ng meron tayo ay galing sa pamilya ko. Bakit ko naman iisipin na may ibang gustong kumuha nito? Tumawa siya ng mahina, isang tunog na tila kiss-kiss ng kutsilyo sa sahig. Exactly. Kaya nga kailangan mo akong pakinggan. Dahil ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Bukas,
May mga papel akong ipapapirma sa'yo para sa foundation. Isang pirma mo lang at magiging maayos ang lahat. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na tila tatak ng isang sumpa. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Iniwan akong nanginginig sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahan kong binuksan ang aking palad. Naroon pa rin ang susing ibinigay ni Dante. Kahit na tila nakapaligid sa akin ang mga pader ng mansyong ito, alam kong nagsisimula na ang pagguho ng kaniyang kaharian. Hindi na ako ang Angelina na madaling saktan. Ako na ang bagyong wawasak sa lahat ng kaniyang kasinungalingan. Ang pinakamahirap na pagganap ay hindi sa entablado sa harap ng libu-libong manonood, kundi sa loob ng sarili mong pamamahay, sa harap ng taong pumatay sa iyong kaluluwa. Nakaupo ako sa tumba-tumba sa aming beranda, nakabalot sa isang makapal na shawl, kahit natirik ang araw. Sa aking tabi ay ang isang baso ng tubig at ang platitong naglalaman ng mga gamot na iniaabot ni Franco kanina. Sanay na ako sa ritual. Kapag nakatalikod na siya, mabilis kong itinatago ang mga tableta sa ilalim ng aking dila. At kapag wala nang nakatingin, iniluluwa ko ang mga ito sa panyo at itinatapon sa inidoro. Honey, napirmahan mo na ba yung authorization letter? Narinig ko ang boses ni Franco mula sa likuran. Humarap ako sa kanya. Pilit na pinalalabo ang aking paningin at binibigatan ang aking mga talukap. Kailangan niyang makita ang isang Angelina na sumusuko na, isang babaeng wala nang kakayahang mag-isip. Oo, Franco. Sagot ko sa isang garalgal na tinig. Inabot ko ang folder sa mesa. Ang kamay ko ay sadyang nanginginig. Para saan nga ulit ito? Parang nalilito na naman ako. Lumapit siya at kinuha ang folder ng may mabilis na paghablot. Bagaman pilit niyang pinanatili ang kaniyang gandang ngiti. It's for the charity, honey, para sa mga batang ulila. Di ba gusto mong makatulong sa kanila? Tumango ako ng dahan-dahan. Oo, ang mga bata. Ang hindi niya alam, bago ko pinirmahan ang papel na yon, pinalitan ko ang laman ng folder. Ang kaniyang hawak ngayon ay hindi ang transfer of assets sa kaniyang pangalan, kundi isang request for external audit na ipapadala sa Securities and Exchange Commission. Sa bawat pirma na akala niya ay tagumpay niya, ay siya ring paghuhukay niya sa kanyang sariling libingan. Maya-maya, dumating si Clarissa. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila mga martilyong dumudurog sa katahimikan. May dala siyang tray ng merienda, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Franco. Kumusta ang pasyente natin? Tanong ni Clarissa na parang wala ako sa harapan nila. Naupo siya sa braso ng upuan ni Franco at nakita ko kung paano humaplos ang kamay ni Franco sa bewang ng babae. She's fine. The meds are working perfectly. Sagot ni Franco, sabay halik sa leeg ni Clarissa. Tulog na ang diwa niya, katawan na lang ang gising. Pinikit ko ang aking mga mata at nagkunwaring natutulog. Sa ilalim ng aking shawl, ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking cellphone. Habang naglalandian sila sa aking harapan, gamit ang fingerprint access, isa-isa kong inililipat ang malalaking pondo mula sa aking personal savings patungo sa ilang trust fund na nakapangalan sa anak ni Dante at sa ilang charity na hindi hawak ni Franco. Bawat tunog ng kanilang halikan ay sinasabayan ko ng isang click ng confirm transfer. Ubusin ninyo ang laway ninyo sa isa't isa dahil bukas wala na kayong makukuhang kahit 5 mula sa akin. Nang maramdaman kong umalis na sila, dumilat ako. Nakita ko si Franco na nag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin sa sala. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Kinuha ko ang gunting na nakapatong sa mesa na ginamit ko kanina sa paggupit ng sinulid. Franco, may dumi ang kurbata mo. Bulong ko. Nanigas siya nang makita niya ang gunting sa aking kamay. Sa isang saglit, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang dulo ng gunting ay ilang pulgada lang ang layo sa kanyang leeg. Napakadaling ibaon ito. Napakadaling tapusin ang lahat ngayon din. Ang galit ay tila kumukulong asido sa aking dibdib.
Ngunit ibinaba ko ang gunting at dahan-dahang ginupit ang isang maliit na sinulid na nakawala sa kanyang damit. Ayan, maayos na, sabi ko nang may matamis ng ngiti. Gusto kong maging presentable ka para sa mga tao. Bumuntong hininga siya ng malalim, tila nakahinga ng maluwag. Thanks, honey. Akala ko kung ano na ang gagawin mo. Sige na, magpahinga ka na. Umalis siya nang nagmamadali. Alam kong natakot siya. At gusto kong matakot siya. Nang hapong iyon, habang nagpapahinga ako sa library, narinig ko ang telepono ni Franco na naiwan niya sa mesa habang nasa banyo siya. Umiilaw ito. Ang pangalan sa screen ay Tito Berting. Ito ang tiyuhin niyang laging humihingi ng pera. Sinagot ko ito nang hindi nagsasalita. Hoy Franco, ano na? Akala ko ba mapapasayo na ang kumpanya ngayong linggo? Naghihintay ang mga pinagkautangan ko sa sugal. Kapag hindi ka nagbigay, sasabihin ko sa asawa mo na peke ang diploma mo sa Harvard. Binaba ko ang telepono bago pa man makalabas si Franco. Isang panibagong alas. Peke ang credentials niya. Ang buong pagkatao niya ay isang malaking panlilinlang. Kinagabihan, habang nasa opisina kami sa bahay, pumasok si Clarissa. Mukhang balisa siya. Lumilingon-lingon siya sa paligid habang kausap si Franco tungkol sa mga nawawalang files sa computer. Franco, parang may mali, sabi ni Clarissa. Ang boses niya ay nanginginig. Yung mga account, bakit parang bumababa ang balance? At saka, tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingin sa itaas, sa may estante ng mga libro kung saan ko itinago ang isang maliit na kamera sa pagitan ng mga encyclopedia. Nakita niya ang maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap. Ano yon? Tanong ni Clarissa, habang dahan-dahang naglalakad palapit sa estante. Franco, tingnan mo ito. Nanigas ako sa aking kinatatayuan sa labas ng pinto. Ang puso ko ay tila sasabog. Kung makikita nila ang kamera, malalaman nilang gising ako. Malalaman nilang nagpapanggap lang ako. At sa pagkakataong ito, baka hindi na laso ng gamitin nila, kundi una na ipangdadagan sa aking mukha. Hinawakan ni Clarissa ang libro kung saan nakatago ang kamera. Huminto ang pag-ikot ng mundo ko nang makita ko ang kamay ni Clarissa na papalapit sa pulang aklat kung saan nakatago ang kamera. Nasa likod ako ng pinto, nanlalamig, at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang papalapit sa aking kamatayan. Kapag nakita nila yon, malalaman nilang hindi ako baliw. Malalaman nilang gising ang diwa ko at hindi na nila ako papipirmahin. Papatayin na nila ako ng tuluyan. Wait, what is this? Tanong ni Clarissa habang hinihila ang aklat. Akmang bubuksan ko na ang pinto para gumawa ng eksena, para iligtas ang ebidensya kahit na manganib ang buhay ko nang biglang bumukas ang main door ng library sa kabilang dako. Pumasok si Dante. May dala siyang tray ng kape, ngunit sa kanyang pagmamadali, aksidente niyang natisod ang kanyang sariling paa. Ang tray ay bumagsak. Ang mga basag na porselana at mainit na kape ay kumalat sa mamahaling Persian carpet ni Franco. Ang ingay ay bumasag sa tensyon ng silid. Tanga, sigaw ni Franco. Mabilis siyang lumapit kay Dante at sinampal ito ng malakas. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo bang mas mahal pa ang carpet na yan kaysa sa buhay mo? Dahil sa gulat, nabitawan ni Clarissa ang aklat at ang kamera ay nahulog mula sa mga pahina nito, gumulong sa sahig at huminto sa paanan ni Dante. Tumahimik ang lahat. Nakita ni Franco ang maliit na itim na aparato. Pinulot niya ito at ang kanyang mukha ay namula sa galit. Tumingin siya kay Dante, pagkatapos ay kay Clarissa at muli kay Dante. Ikaw, bulong ni Franco na tila isang bulkan na sasabog. Ikaw ang nag-spy sa amin? Para ano? Para i-blackmail ako? Nasa gilid pa rin ako ng pinto, nakatakip ang kamay sa aking bibig.
Alam kong hindi si Dante ang naglagay noon. Alam kong ako. Pero sa sandaling iyon, dahan-dahang tumingala si Dante. Tumingin siya sa direction ko, sa maliit na siwang ng pinto kung saan alam niyang nakatago ako. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkaawa at desisyon. Umiling siya ng bahagya. "Huwag kayong lalabas, ma'am." "Opo, sir," sagot ni Dante sa garalgal na boses. "Ako po ang naglagay. Gusto ko lang po magkapera. Akala ko po makakakuha ako ng video na pwede kong ibenta." "Hayop ka!" Sinuntok ni Franco si Dante sa sikmura. Napaluhod ang matanda. Namimilipit sa sakit. Ngunit hindi tumigil si Franco. Sinipa niya ito sa tagiliran. Muli at muli. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok at itulak si Franco. Gusto kong sabihin na ako ang may gawa noon, na ako ang may kasalanan. Ang bawat daing ni Dante ay tila kutsilyong sumasaksak sa aking dibdib. Siya ang tumatanggap ng parusang dapat ay para sa akin. Ang isang hamak na janitor na walang ibang hangad kundi gamutin ang kanyang anak ay nag-aalay ng kanyang dignidad at kaligtasan para sa isang babaeng hindi naman niya kaano-ano. "Tumawag ka ng gwardya, Clarissa. Ipakulong ang hayop na ito. Siguraduhin mong mabubulok siya sa kulungan." Utos ni Franco habang hinihingal. Dumating ang mga security guard at kinaladkad si Dante palabas. Duguan ang kanyang labi, maga ang kanyang mata, at pilay ang kanyang lakad. Habang hila-hila siya sa pasilyo, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Ngumiti siya ng mapait. Isang ngiti na nagsasabing, "Gawin niyo na ang dapat niyong gawin, ma'am. Huwag niyong sayangin ang sakripisyo ko." Nang mawala na sila sa paningin ko, napaupo ako sa sahig. Ang bigat ng utang na loob na ito ay hindi ko kayang sukatin. Ipinangako ko sa sarili ko, "Franco, ang bawat patak ng dugo ni Dante ay babayaran mo ng 1 taon sa impyerno." Ilang sandali pa, narinig ko ang mga yabag ni Franco na papalapit sa kinaroroonan ko. Mabilis akong tumakbo pabalik sa aking kwarto at humiga sa kama, nagkunwaring nanginginig sa takot. Bumukas ang pinto. Pumasok si Franco. Inaayos ang kanyang gusot na polo. Amoy alak at pawis siya. May bahid pa ng dugo ni Dante sa kanyang sapatos. "Angelina," tawag niya. Dumilat ako. Puno ng luha ang mga mata. "Franco, anong nangyayari? Bakit may sumisigaw?" Umupo siya sa tabi ko at hinawakan niya ang aking pisngi. Naramdaman ko ang malapot at nanunuyot na dugo ni Dante sa kanyang mga daliri na ngayoy humahaplos sa aking balat. Ang amoy ng bakal at lansa ay pumasok sa aking ilong na nagdulot ng matinding pagbaligtad ng aking sikmura. Ngunit nanatili akong nakatitig sa kanya nang may mga matang tila walang malay, tila isang batang naliligaw sa gitna ng kagubatan. "Wala lang yon, honey. May isang dagalang na kailangang turuan ng leksyon." Bulong niya habang dahan-dahang pinupunasan ang dumi sa kanyang kamay gamit ang laylayan ng aking mamahaling kumot. "Ang janitor na pinagkakatiwalaan mo, balak ka palang gawa ng masama. But don't worry, I protected you. Pinadala ko na siya sa presinto." "Dante?" Pag-uulit ko, ang boses ko ay halos pabulong na. Sabi niya, gusto niya lang akong tulungan. Tumawa si Franco ng mahina, isang tunog na tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Lahat sila ay ganyan ang sasabihin, "Angelina, gagamitin nila ang kahinaan mo para perahan ka. Mabuti na lang at nandito ako. Ako lang ang dapat mong paniwalaan, okay?" Tumango ako ng dahan-dahan habang sa loob ko ay nagsusumigaw ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Gusto kong idura ang kanyang pangalan. Gusto kong hugasan ang aking muka hanggang sa mawala ang mantsa ng kanyang pagkakahawak. Ang bawat salita niya ay isang saksak sa aking dangal, ngunit kailangan kong magtiis para kay Dante, para sa katotohanan. Ngayon, honey, dahil medyo nabalisa ka, kailangan mo nang pirmahan itong huling papel.
Inilabas niya ang isang dokumento mula sa kaniyang likuran. Ito yung authorization para sa medical facility mo sa Baguio para makapagpahinga ka na ng maayos, malayo sa ingay, malayo sa mga taong gustong manakit sa'yo. Tiningnan ko ang papel. Alam ko kung ano ito. Ito ang hatol na magkukulong sa akin sa loob ng isang institusyon habang nilulustay nila ni Clarissa ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Ngunit sa ilalim ng aking unan, naramdaman ko ang munting umbok ng aking lihim na recorder na patuloy na gumagana. Pipirmahan ko ito, Franco. Kung ipapangako mong hindi mo nasasaktan ang sinuman. Sabi ko sa isang tono ng pagsusuma mo. I promise, honey. Basta gawin mo lang ang sinasabi ko. Sagot niya, sabay abot ng panulat. Pinanood ko ang dulo ng ballpen habang dumidikit ito sa papel. Sa bawat guhit ng aking pangalan, tila binibitay ko ang aking lumang sarili. Pero alam ko ang totoo. Ang papel na ito ay hindi ang orihinal na kaniyang inihanda. Sa tulong ni Dante, bago siya kinaladkad, naispalit ko ang dokumentong ito sa isang pag-amin ng utang at pagkilala sa aking buong kapasidad bilang tagapagmana. Nang matapos ako, kinuha ni Franco ang papel nang may kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng gahaman at tagumpay. Good girl! Ngayong wala na ang asong yon, wala na ring istorbo sa plano natin. Tumayo siya at lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya makalabas, tumigil siya at lumingon sa akin. Ang kaniyang anino ay tila isang madilim na krus na nakadagan sa sahig. By the way, Angelina, nakita ko ang maliit na camera na nahulog sa library. Sinira ko na ito. Huwag ka nang susubok ulit ng ganoong klaseng laro. Baka sa susunod, hindi lang janitor ang masaktan. Kasabay ng marahas na pagsasara ng pinto, naiwan akong mag-isa sa dilim. Nanginginig ang aking buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na ngayoy nag-uumapaw. Tumingin ako sa sahig at nakita ko ang isang maliit na sinulidlid mula sa uniforme ni Dante na naiwan sa carpet. Dahan-dahan kong pinulot ang sinulid na yon. Ito ang aking paalala. Ito ang aking panata. Hindi mo lang ako sinaktan, Franco. Tinapakan mo ang kabutihan ng isang taong walang kalaban-laban. Biglang tumunog ang aking lihim na cellphone sa ilalim ng kutsyon. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito nang may kaba sa dibdib. Ma'am, nakuha ko ang camera bago pa man ito tuluyang masira ni Sir. Nasa akin ang card. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ituloy niyo ang laban. Para kay Maya. Hindi pa tapos ang laban. Ang bitag na inakala ni Franco na para sa akin ay unti-unti nang sumasara sa kanya mismo. Siguraduhin mong nakahanda na ang sasakyan bukas pagkatapos ng meeting. Ayaw ko nang makita ang mukha niya sa bahay na ito kahit isang minuto pa. Tapos na ang pakinabang ko sa kanya. Narinig ko ang boses ni Franco mula sa kabilang linya ng telepono habang pababa ako ng hagdan. Ang kanyang boses ay tuyot. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila ba nagtatapon lamang siya ng isang lumang kasangkapan na sira na at hindi na kayang kumpunihin. Huminto ako sa dulo ng hagdan. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa gabay na gawa sa mahogany. Suot ko ang aking itim na sutlang gown, ang damit na binili niya para sa akin noong ika-5 anibersaryo namin. Sa kabilang dako ng silid, ang lamesa ay nakahain ng marangya. May mga kandila, mamahaling alak, at ang kaniyang paboritong beef Wellington na ako mismo ang naghanda. Kahit nanginginig ang aking mga daliri, sa bawat paghiwa ng karne, naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking batok. Ang puso ko ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat tibok nito ay may kasamang hapdi. Isang paalala na ang lalaking pinagsilbihan ko, ang lalaking hiningan ko ng proteksyon, ang siya palang magpapalaya sa akin sa sarili kong paraiso. Gaano ba kadali para sa isang tao na burahin ang 10 taon ng pagsasama sa loob lamang ng isang gabi?
Ganito na lang ba ang halaga ng aking katapatan? Franco, tawag ko sa kanya habang pilit kong pinapanatili ang kalamigan sa aking tinig. Lumingon siya, mabilis na itinago ang kanyang cellphone at pinalitan ang kanyang mukha ng isang huwad ng ngiti. Angelina, you look beautiful. Para saan ang lahat ng ito? Gusto lang kitang pasalamatan, Franco, sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sabi ko, habang inaalalayan niya akong maupo. Ang kanyang haplos sa aking balikat ay tila yelong nagpapanigas sa aking kalamnan. Nagsimula kaming kumain sa gitna ng isang mabigat na katahimikan. Ang tunog lamang ng pagtama ng mga pilak na kubyertos sa porselanang plato ang namamayani sa silid. Ang bawat subo ko ay tila punyal na bumabara sa aking lalamunan. Naalala mo pa ba noong kinasal tayo, Franco? Tanong ko. Ang aking mga mata ay nakatitig sa apoy ng kandila. Sabi mo, kahit anong mangyari, tayo ang magiging sandigan ng isa't isa, na kahit mag-unaw ang mundo, hindi mo ako iiwan. Tumigil siya sa pagkain at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila dalawang madilim na balon na walang katapusan. Matagal na yon, Angelina. Maraming bagay na ang nagbago. Ang mundo ay hindi umiikot sa mga pangako lang. Kahit ang pangako mo kay Papa? Tanong ko muli. Naaalagaan mo ang kumpanya at ang anak niya? Uminom siya ng alak. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw sa bawat lagok. Ang kumpanya ay nasa mabuting kamay, Angelina. Bukas, sa shareholders meeting, mapapatunayan ko sa lahat na ako ang nararapat na mamuno. At ikaw, kailangan mo nang magpahinga. Iyan ang pinakamabuting magagawa mo para sa ating lahat. Sa sandaling iyon, tuluyan nang namatay ang huling kislap ng pag-asa sa aking puso. Wala na siyang hoyhan, wala na siyang pagmamahal. Ang lalaking nasa harap ko ay hindi ang Franco na minahal ko. Siya ay isang anino ng kasakiman na nakasuot ng mukha ng aking asawa. Habang nagpapatuloy ang hapunan, pumasok sa isip ko si Dante. Naisip ko siya sa madilim at malamig na selda ng presinto. Marahil ay namimilipit sa sakit, habang ako ay nakaupo sa harap ng isang marangyang pagkain. Ang pagkakaibang ito ay tila isang sampal sa aking mukha. Ang langit at impyerno ay magkatabi lamang, at ang tanging naghihiwalay sa kanila ay ang kapal ng isang pader. Matapos ang hapunan, iniwan ako ni Franco para maghanda para sa kaniyang malaking araw bukas. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng naghihingalong apoy ng mga kandila. Dahan-dahan kong kinuha ang aming wedding photo mula sa ibabaw ng piano. Tinitigan ko ang aming mga ngiti, mga ngiting puno ng kasinungalingan. Kinuha ko ang lighter sa mesa at sinindihan ang dulo ng litrato. Pinanood ko ang apoy habang dahan-dahan nitong nilalamon ang kanyang mukha, hanggang sa maging abo ang lahat ng gunita ng 10 taon. Ang amoy ng nasusunog na papel ay humalo sa samyo ng mga bulaklak sa sala. Isang amoy ng katapusan. Nabalik lamang ang aking diwa nang makarinig ako ng mahinang katok sa pinto ng kusina. Isang tao ang pumasok, isang pamilyar na anino. Ang kaba sa aking dibdib ay muling bumangon. Si Dante ba ito? Nakatakas ba siya? O isa na naman itong bitag? Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang mapanghusgang liwanag na pumasok sa aking kwarto. Ito na ang araw ng shareholders meeting. Nakasuot ako ng isang puting suit, ang kulay ng pagsisimula at ng digmaan. Sa boardroom ng Villarreal Building, nakaupo ang lahat ng mga stockholders. Si Franco ay nakatayo sa harap, may hawak na folder at may ngiti ng isang mananakop. Sa pamamagitan ng authorization letter na nilagdaan ng aking asawa, si Angelina Villarreal, ipinapahayag ko ang aking ganap na kontrol sa lahat ng shares at assets ng kumpanyang ito. Deklara ni Franco ng may buong pagmamalaki. Ngunit bago pa man makapalakpak ang kanyang mga kasabwat, ang malaking pinto ng boardroom ay marahas na bumukas. Lahat ay napalingon.
Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong silid. Sa pintuan, nakatayo ang isang figura na hindi inaasahan ng sinuman. Ang aking puso ay tumibok ng napakabilis, tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang ito. Ang aking asawa ay dumaranas ng isang malubhang kondisyon sa kaniyang pag-iisip. Bilang kaniyang kaisa-isang sandigan, narito ang pirmadong kasulatan na naglilipat ng lahat ng kaniyang kapangyarihan sa akin. Para ito sa ikabubuti ng kumpanya at para na rin sa kaniyang kaligtasan. Ang boses ni Franco ay umalingaw-ngaw sa loob ng boardroom. Puno ng pekeng lungkot na tila isang telenovela. Nakita ko ang mga stockholders na nagbubulungan, ang ilan ay tumatango nang may halong habag, habang ang iba naman ay tila mga buwayang naghihintay na lamang sa paghahati-hati ng mga natitirang piraso ng aking buhay. Nakatayo ako sa labas ng pinto, nararamdaman ang lamig ng aircon na tumatagos sa aking puting suit. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Inisip ko ang aking ama, ang kanyang alaala na ngayoy tila isang liwanag na nagbibigay sa akin ng lakas. Inisip ko si Dante na nag-alay ng kanyang katawan para lamang mabigyan ako ng pagkakataon. Dahan-dahan kong itinulak ang malaking pinto ng boardroom. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang babala na nagpatahimik sa lahat. Lahat ng mata ay nabaling sa akin. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Franco. Mula sa pagiging mapagmalaki, ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kaniyang panga ay naniga. Si Clarissa, na nakaupo sa gilid ay nabitawan ng kaniyang ballpen. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay. Angelina? Ang boses ni Franco ay nanginig ng bahagya. Ngunit mabilis niyang sinubukan na bawiin ang kaniyang kontrol. Honey, what are you doing here? You should be resting. Diba sabi ng doktor? Ang doktor na binayaran mo, Franco? O ang doktor na pumatay sa aking ama? Ang aking boses ay malinaw, matatag, at punong-puno ng awtoridad na matagal ko nang itinago sa ilalim ng aking takot. Naglakad ako patungo sa gitna ng lamesa. Ang bawat hakbang ng aking takong sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanya. What are you talking about? You're confused again, sabi ni Franco habang pilit na tumatawa at tumitingin sa mga stockholders. See? This is what I was telling you. She's not herself. I have never been more myself than today, Franco. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang titig na dati ay puno ng pag-ibig. Ngayon ay kasing talim na ng kidlat. Ang hawak mong papel, ang akala mo ay authorization para sa aking pagpapakulong sa mental facility. Bakit hindi mo basahin ng malakas sa harap ng lahat? Kumunot ang noo ni Franco. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Habang binabasa niya ang bawat salita sa loob nito, ang kanyang mukha ay uunti-unting nagbago mula sa pagkalito patungo sa purong katatakutan. Ang papel na kaniyang hawak ay hindi ang dokumentong kaniyang inihanda. Ito ay isang detalyadong affidavit na naglalahad ng kaniyang mga illegal na transaksyon, ang paggamit ng pondo ng kumpanya para sa kaniyang pansariling luho, at ang listahan ng mga pekeng credentials na kaniyang ginamit para makapasok sa pamilyang ito. This is a lie. This is a fabrication. Sigaw ni Franco, sabay punit sa papel. Ngunit huli na ang lahat. Punitin mo man ang papel na yan, Franco. Ang katotohanan ay nakabaon na sa digital records ng kumpanyang ito, sabi ko habang inilalabas ang aking tablet at ikinokonekta ito sa projector ng boardroom. Inaanyayahan ko ang lahat na tingnan ang screen. Lumabas sa malaking screen ang mga financial statements na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong nawawala sa kaban ng Villarreal. Kasunod nito ay ang mga larawan ni Franco at Clarissa sa mga mamahaling hotel gamit ang credit card ng kumpanya.
At ang pinakamasakit sa lahat, ang audio recording ng kanilang pag-uusap tungkol sa pag-aalis sa akin sa landas. You crazy woman! Clarissa stood up, her face distorted by rage. Akala mo ba maniniwala sila sa'yo? You're a baog! Wala kang silbi! Baog? Lumingon ako sa kanya nang may mapait na ngiti. Ang tanging bagay na baog sa kwartong ito ay ang inyong mga konsensya. Bumaling ako sa mga stockholders. Ang lalaking ito ay hindi si Franco Del Valle na nagtapos sa Harvard. Siya ay si Francisco Santos, isang hamak na manloloko na may kaso ng estafa sa labas ng bansa bago pa niya palitan ang kaniyang pagkakakilanlan. Ang boardroom ay muling nabalot ng gulo. Ang mga stockholders ay nagsimulang mag-ingay, ang ilan ay tumayo at humihingi ng paliwanag. Si Franco ay tila isang hayop na nasulok. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa pinto, naghahanap ng takas. Ngunit bago siya makakilos, ang kanyang abogado ay lumapit sa kanya at may ibinulong. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Franco. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ano yon, Franco? Bakit tila nawalan ka ng boses? Tanong ko. The police. Bulong ng abogado niya. Nasa lobby na sila. Tumingin si Franco sa akin. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang desperadong pagsusumamo. Angelina, please, honey, mag-usap tayo. Magagawa nating ayusin ito. I love you. Alam mo yan? Love. Lumapit ako sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, itinaas ko ang aking kamay at iginawad sa kanya ang isang malakas na sampal. Ang tunog ng aking palad sa kanyang pisngi ay tila isang hudyat ng aking paglaya. Iyan ay para sa tatay ko, sabi ko. Muli ko siyang sinampal sa kabilang pisngi, mas malakas, mas puno ng puot. At iyan ay para kay Dante. Sa sandaling iyon, ang pinto ng boardroom ay muling bumukas. Ang mga pulis ay pumasok. Kasunod ang isang tao na nakaupo sa wheelchair. Balot ng benda ang mukha ngunit ang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Si Dante. Ang puso ko ay tila sasabog sa saya at sakit habang nakikita ko siyang dahan-dahang ituro ang kanyang daliri kay Franco. Siya, ang garalgal na boses ni Dante, ay umalingaw-ngaw. Siya ang nag-utos na patayin ang katotohanan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Clarissa na may kinukuha sa kaniyang bag. May isang bagay na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Isang matalim na bagay na itinaas niya sa pagitan namin. Hindi ko alam kung para takutin ako o para ipagtanggol ang sarili niya. Huwag kayong lalapit! Sisirain ko ang lahat! Sigaw ni Clarissa. Ang boses niya ay matinis at nanginginig. Parang basong nabitawan sa sementadong sahig. Hawak niya ang isang gintong letter opener. Regalo ni Papa sa kumpanya. Na ngayoy itinaas niya sa harap niya bilang babala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang buhok na dati maayos na nakastyle ay nakasabog na sa kanyang mukha. Tanda ng kanyang pagkawala sa kontrol. Napatigil ang lahat sa silid, nabalot ng mabigat na katahimikan ng hangin. Tumayo lang ako doon. Pinapanood ang babaeng itinuring kong kapatid habang unti-unti siyang kinakain ng kaniyang sariling takot. Wala akong naramdamang kaba. Ang tanging naroon ay ang isang malamig na uri ng habag. 10 taon kaming nagsama sa ilalim ng isang bubong. 10 taon ko siyang binihisan at pinakain. Para lamang sa huli ay ang gintong hinahangad niya ang maging mitya ng kanyang pagkabaliw. Clarissa, bitawan mo yan. You're making it worse. Ang boses ni Franco ay hindi na puno ng pag-ibig. Wala na ang lambing, wala na ang proteksyon. Ito ay boses ng isang taong naghahanap ng isasakripisyo para mailigtas ang sarili. Lumingon si Clarissa kay Franco. Ang kaniyang labi ay nanginig. Franco, help me! Sabihin mo sa kanila na ikaw ang may utos ng lahat. Sabihin mo na pinilit mo lang ako.
Officer, hindi po totoo yan. Mabilis na sagot ni Franco, sabay turo kay Clarissa. Ang kaniyang mukha ay puno ng pawis. Ang kaniyang mahal na kurbata ay parang isang bitay na nakapalupot sa kaniyang leeg. Siya ang nagmanipulate sa akin. Siya ang may pakana ng lahat ng financial fraud. I was just a victim of her schemes. Narinig ko ang mahinang ubo ni Dante mula sa wheelchair. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang isang mapait na ngiti sa kaning tumawa ng malakas si Clarissa. Isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng boardroom. Binitawan niya ang letter opener at ang tunog nito sa sahig ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagsuko. Nakikita mo ba yon, Ate Angelina? Turo ni Clarissa kay Franco habang humahagulgol. Iyan ang lalaking pinagpalit ko sa dangal ko. Ang lalaking sinamba ko. Ang bilis niya akong itapon para lang iligtas ang sarili niya. Ang kapal ng mukha mo, Franco. Wala kang utang na loob. Nanatili akong tahimik. Tiningnan ko si Franco na ngayoy pilit na lumalayo kay Clarissa. Tila ba isa itong maduming basahan na ayaw niyang madikit sa kanyang mamahaling suit. Ang taong ito, na 10 taon kong tinawag na asawa, ay naging isang maliit at kaawa-awang nilalang sa aking paningin. Officer, arnyo na siya. Siya ang may pakana ng lahat. Muling sigaw ni Franco habang nanginginig ang kaniyang mga daliri. Ngunit bago pa makahakbang ang mga pulis patungo kay Clarissa, huminto ang opisyal sa harap ni Franco. Inilabas niya ang isang pares ng posas. Francisco Santos, also known as Franco del Valle, you are under arrest not just for fraud, but for the attempted murder of Angelina Villarreal and the physical assault of Dante Macaraeg. Malamig na sabi ng opisyal. What? No, wala kayong ebidensya. Pilit na pumalag si Franco, ngunit mabilis siyang hinawakan ng 2 malalaking pulis. Dahan-dahang gumulong ang wheelchair ni Dante patungo sa gitna. Kinuha niya ang isang maliit na recorder mula sa bulsa ng kanyang jacket at pinindot ang play. Ang boses ni Franco ay malinaw na narinig ng lahat. Ang kanyang plano, nadagdagan ang dosis ng lason sa aking pagkain at ang pagtawa niya habang sinasabing hindi na aabuti ng Pasko ang asawa ko. Dante, ikaw. Bulong ni Franco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Opo, sir. Ang janitor na tinawag ninyong basahan ang magiging saksi sa inyong pagbagsak, sagot ni Dante. Bagaman hirap sa pagsasalita dahil sa mga sugat sa kanyang mukha, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Lumapit ako kay Franco. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Walang galit, walang puot, kundi purong kawalan ng pakiramdam. Franco, sabi mo noon, ang pera ko ang magliligtas sa iyo. Ngayon, ang pera ko ang magbabayad para masiguro na hindi mo na muling makikita ang sikat ng araw sa labas ng rehas. Angelina, please! Honey, patawarin mo ako. Nagsimulang magsumamo si Franco, lumuluhod sa harap ko habang kinakaladkad ng mga pulis. Gagawin ko ang lahat. Mahal kita, Angelina. Hindi ko siya sinagot. Tumalikod ako at naglakad patungo kay Dante. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na puno ng kalyo, ngunit nagligtas sa aking buhay. Habang inilalabas sina Franco at Clarissa sa boardroom, ang mga stockholders ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay lumalapit sa akin para humingi ng paumanhin. Ngunit ang aking paningin ay nakatuon lamang sa labas ng bintana. Ang langit ay asul, ang araw ay sumisikat ng maliwanag, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, may isang bagay na bumasag sa aking katahimikan. Isang tawag mula sa ospital kung nasaan ang anak ni Dante. Ma'am Angelina, si Maya po. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay nanginginig. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi pa tapos ang pagsubok. Habang ang mga kaaway ko ay nagbabayad, ang kaisa-isang taong naging totoo sa akin
ay nahaharap sa panibagong bagyo. Tumingin ako kay Dante na ngayoy masayang nakatingin sa akin. Hindi alam ang balitang paparating. Paano ko sasabihin sa kanya? Ma'am Angelina, si Maya po. Huminto ang kanyang paghinga. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay tila isang malupit na hangin na pumatay sa lahat ng kandila ng kagalakan sa aking dibdib. Kakalabas lang ni na Franco at Clarissa na may mga posas sa kamay, ngunit ang tagumpay na yon ay biglang naging abo. Tumingin ako kay Dante na nasa kanyang wheelchair. Nakangiti siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi niya alam na ang kanyang mundo ay kasalukuyang gumuho sa kabilang dako ng lungsod. Dante, ang boses ko ay nanginig. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Kailangan nating pumunta sa ospital. Ngayon din. Sa loob ng aking kotse, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Ang tunog lamang ng ulan sa labas at ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada ang naririnig. Sinabi ko na sa kanya ang totoo. Hindi siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa litrato ni Maya na nasa kaniyang ID. Ang kaniyang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang hiyaw ng pighati. Nang makarating kami sa ospital, ang amoy ng gamot at ang malamig na liwanag ng puting mga bombilya ay tila sumalubong sa amin ng may masamang balita. Tumakbo ako patungo sa ICU. Itinutulak ang wheelchair ni Dante ng buong lakas. "Doc, please! Gawin niyo ang lahat!" Sigaw ko nang makita ko ang doktor na lumalabas mula sa silid ni Maya. "Ma'am, we're doing our best. Pero kailangan niya ng agarang operasyon sa puso. At kailangan namin ng mga espesyalista na wala rito sa ospital na ito." Paliwanag ng doktor. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagod. Lumingon ako kay Dante. Nakita ko ang unang patak ng luha na gumuhit sa kaniyang pisnging may benda. "Ma'am, wala na akong pera. Ang lahat ng naipon ko, kinuha na ni Sir Franco noong sinira niya ang gamit ko. Wala na akong maibibigay para sa kanya." Lumuhod ako sa harap ng kanyang wheelchair. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang CEO ng Villarreal. Ako ay isang babaeng nakahanap ng pamilya sa isang taong hindi ko kadugo. "Dante, makinig ka sa akin. Ang perang kinuha nila sa akin, ang perang pinaghirapan ni Papa. Gagamitin ko yon ngayon para sa tanging bagay na may halaga. I will call the best surgeons in the country. Ililipat natin si Maya sa St. Luke's. Ako ang bahala sa lahat. Pero ma'am, napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Huwag mong tawaging utang na loob ito, Dante." Putol ko sa kanya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "Binigyan mo ako ng katotohanan noong ang lahat ay binibigyan ako ng kasinungalingan. Inialay mo ang katawan mo para protektahan ako. Ang buhay ni Maya ay hindi kabayaran. Ito ay pasasalamat." Sa loob ng sumunod na 2 oras, ginamit ko ang lahat ng aking koneksyon. Ang mga taong dati ay tinatawagan ko para sa mga business deals, ay tinawagan ko ngayon para sa buhay ng isang bata. Ipinadala ko ang aking private ambulance. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang uri ng kapangyarihan na hindi ko naramdaman kailanman sa loob ng boardroom. Ang kapangyarihang maging pag-asa ng iba. Habang hinihintay namin ang paglipat kay Maya, nakatayo ako sa tabi ng kanyang kama. Napakaliit niya sa gitna ng mga malalaking makina na humihinga para sa kanya. Ang tunog ng monitor, ang regular, at tila nagmamadaling tunog na nagpapahiwatig ng kaniyang tibok ng puso ay tila isang panalangin na ayaw tumigil. Hinaplos ko ang kaniyang noo. Isang batang wala pang malay sa kalupitan ng mundo. Isang batang naging dahilan kung bakit ang kaniyang ama ay naging bayani sa aking paningin. Franco took my chance to be a mother. Hinuwad niya ang aking sinapupunan at ninakaw ang aking mga pangarap. Ngunit sa harap ng batang ito, naramdaman ko ang muling pagsilang ng aking puso. Siguro,
Hindi ako biniyayaan ng sariling anak para mas maprotektahan ko ang mga tulad ni Maya. Ma'am Angelina, tawag ni Dante mula sa likuran ko. Salamat po. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Magiging maayos ang lahat, Dante. Pangako ko sa'yo. Sabi ko ng may buong paninindigan. Maya-maya, ang mga tauhan ng St. Luke's ay dumating na. Maingat nilang inilipat ang bata. Habang pinapanood ko ang ambulansya na umaalis ng may malakas na sirena, lumingon ako sa madilim na pasilyo ng ospital. Sa dulo nito nakita ko ang anino ng isang tao. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, nakatayo at nakamasid. Si Attorney Valdez, ang abogado ni Franco. Lumapit siya sa akin ng may bitbit na folder. Ma'am Angelina, pasensya na sa istorbo sa ganitong oras, pero may kailangan kayong malaman tungkol sa huling testamento ng inyong ama na itinago ni Franco sa loob ng maraming taon. Ang kaba sa aking dibdib ay muling nagbalik. Mayroon pa bang lihim na hindi ko alam? Mayroon pa bang laso na nakatago sa ilalim ng gintong kinalakihan ko? Basahin niyo po ito, Ma'am Angelina. Ito ang liham na iniwan ng inyong ama na nakalakip sa kaniyang tunay na testamento. Ipinagkatiwala niya ito sa akin bago siya pumanaw, na may mahigpit na bilin na ibigay lamang sa inyo kapag handa na kayong harapin ang katotohanan. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang lumang sobre sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Sa loob nito ay ang pamilyar na sulat kamay ni Papa, mga linyang tila naging gabay ko sa loob ng maraming taon. Habang binabasa ko ang bawat salita, tila naririnig ko ang kaniyang boses na bumubulong sa aking pandinig. Angelina, anak ko, kung binabasa mo ito, marahil ay natuklasan mo na ang tunay na pagkatao ni Franco. Patawarin mo ako kung tila hinayaan ko siyang pumasok sa buhay natin. Ngunit kailangan mong matutunang makita ang dilim upang pahalagahan ang liwanag. Ang kumpanyang ito ay hindi para sa kanya at hindi lamang para sa iyo. Ang yaman ng mga Villarreal ay para sa mga taong ang puso ay kasing tigas ng nara, ngunit kasing lambot ng bulaklak kapag kailangan ng tulong. Anak, ang tunay na tagapagmana ay ang taong marunong tumingin sa mga nakayuko. Napahigpit ang hawak ko sa papel. Ang aking ama ay hindi naging bulag. Alam niya. Inihanda niya ang lahat ng ebidensya laban kay Franco sa isang lihim na vault na ako lamang ang makakabukas sa oras na tumayo ako para sa isang taong nangangailangan. Ang pagtulong ko kay Dante ang naging huling susi upang mabuksan ang lahat ng yaman at hustisyang nararapat sa akin. Salamat, Attorney Valdez, bulong ko habang pinapahid ang aking mga luha. Ngayon, alam ko na ang dapat kong gawin. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Ang mansyon na puno ng madidilim na alaala ay tuluyan ko nang ibinenta. Hindi ko na kailangan ang mga pader na nakasaksi sa aking pagdurusa. Sa halip, nagpatayo ako ng isang maliit ngunit magandang bahay malapit sa dagat, kung saan ang tanging maririnig ay ang hampas ng mga alon at ang tawanan ng mga bata. Nandito ako ngayon sa garden ng aming bagong tahanan. Pinapanood ko si Maya na masayang naglalaro sa damuhan. Malusog na siya. Ang kaniyang pisngi ay mapula na at ang kaniyang tawa ay tila musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng aking puso. Si Dante ay nakaupo sa isang bangko, abala sa pag-aayos ng mga halaman. Hindi na siya janitor. Siya na ang tumatayo bilang katiwala ng aming bagong pundasyon, ang Villarreal Sanctuary for Women and Children. Ma'am Angelina, handa na po ang tsiya. Tawag ni Dante nang may magalang na ngiti. Dante, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Angelina na lang. Biro ko habang papalapit sa kanya. Bahagi ka na ng pamilyang ito. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng kapayapaan. Salamat, Angelina. Salamat sa lahat. Tumingala ako sa langit. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap. Si Franco at Clarissa ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng rehas. Binubuno ang kanilang habambuhay na parusa. Ngunit hindi ko na sila iniisip.
Ang puot na dati ay lumalamon sa akin ay napalitan na ng isang malalim na katahimikan. Napagtanto ko na ang aking muling pagsilang ay hindi dahil nabawi ko ang kumpanya o ang aking yaman. Isinilang akong muli nang matutunan kong patawarin ang aking sarili sa pananatili sa dilim at nang magkaroon ako ng lakas na hilahin ang iba patungo sa liwanag. Hinawakan ko ang aking tiyan. Bagaman sinabi ng mga doktor noon na imposible na akong magkaanak dahil sa laso ni Franco, ang aking bagong doktor ay nagbigay ng pag-asa. Sa pamamagitan ng tamang gamutan at ang katahimikan ng aking isipan, ang aking katawan ay dahan-dahan nang naghihilom. Ngunit kahit hindi man dumating ang araw na yon, sapat na sa akin si Maya. Sapat na sa akin ang mga bata sa pundasyon dahil ang pagiging ina ay hindi lamang sa dugo, kundi sa dami ng buhay na iyong inaaruga. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang huling pangungusap para sa aking journal. Ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy upang kuminang. At ako, si Angelina Villarreal, ay handa na sa aking bagong kabanata. Isang buhay na malaya, isang buhay na totoo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, huminga ako ng malalim at hindi ko naramdaman ang anumang bigat. Ang bagyo ay tapos na. Nagsisimula na ang aking pagsikat. 1 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dalampasigan na dahan-dahang binubura ang mga bakas ng paa sa buhanginan. Ang hanging amoy dagat ay pumasok sa nakabukas na bintana ng aking opisina sa Villarreal Sanctuary. Hindi na ito ang malamig at nakakalunod na hangin ng aking nakaraan. Ito ay amoy ng bagong simula, puno ng samyo ng mga sariwang bulaklak at pag-asa. Mula sa aking kinatatayuan, nakikita ko ang mga balita sa telebisyon na nakamute sa sulok. Si Francisco Santos, ang lalaking minsan kong tinawag na Franco, ay selyado na ang tadhana sa loob ng kanyang selda. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Ang kanyang buhok ay naging maputi na sa loob lamang ng ilang buwan, at ang kanyang mga mata ay wala ng ibang nakikita, kundi ang 4 na sulok ng rehas na kaniyang pinagtrabahuhan sa loob ng 10 taon. Si Clarissa naman ay naiwang mag-isa sa isang pasilidad, nilalamon ng kaniyang sariling inggit at galit sa mundo. Ang gintong pilit niyang ninakaw ay naging isang mabigat na kadena na ngayoy pumipigil sa kanyang paghinga. Ang batas ng tao ay nakamit na, ngunit ang batas ng karma ay mas naging malupit sa kanila. Ang makalimutan ng mundong pilit nilang nilihiman. Ninang Angelina, look at my drawing. Ang masayang boses ni Maya ay bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Tumakbo siya patungo sa akin. Bit-bit ang isang pirasong papel na puno ng makukulay na guhit. Sa gitna ng papel, may 3 figura. Isang maliit na bata, isang lalaking may hawak na rake, at isang babaeng may suot na korona, ngunit may hawak na puso sa kaniyang kamay. It's us, Ninang! You are the Queen of Hearts! Nakangiting sabi ng bata habang niyayakap ang aking binti. Hinaplos ko ang kaniyang malambot na buhok. Ang batang ito, na dating naghihingalo sa ICU, ang naging pinakamalaking investment ko na nagbigay ng bilyon-bilyong tubo sa anyo ng kaligayahan. Pumasok si Dante sa silid. Bit-bit ang isang tray ng sariwang prutas. Mas malusog na siya ngayon, wala na ang mga pasa at sugat ng nakaraan. Bagaman nananatili siyang tahimik at matipid sa salita, ang kanyang presensya ay tila isang matatag na haligi na nagbibigay sa akin ng pakiramdam na hinding-hindi na ako muling maliligaw. Handa na ang lahat para sa anibersaryo ng Foundation, Angelina, sabi niya. Nanatili ang kanyang distansya, puno ng respeto, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng paghanga na sapat na para magpainit ng aking puso. Maraming kababaihan ang naghihintay na marinig ang iyong kwento. Tumango ako at kinuha ang aking blazer. Ang kumpanyang Villarreal ay mas lalong lumago, hindi dahil sa kasakiman,
kundi dahil ang bawat sentimo nito ay ginagamit na ngayon para sa mga biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Ako ay matagumpay, hindi dahil sa rami ng aking pera, kundi dahil sa dami ng mga buhay na nagkaroon ng boses dahil sa akin. Bago kami lumabas ng silid, huminto muna ako sa harap ng malaking salamin. Tinitigan ko ang aking sarili. Wala na ang babaeng nanginginig sa takot sa ilalim ng ulan. Wala na ang asawang nagpapanggap na baliw para lamang mabuhay. Ang babaeng nasa harap ko ay isang reyna ng kaniyang sariling tadhana. Hindi ko na kailangan ng isang hari para maging buo. Ang aking kaharian ay binuo ko mula sa mga guho ng aking mga pangarap, at ang bawat laryo nito ay pinatibay ng aking sariling pagsisikap. Angelina, are you ready? Tanong ni Dante mula sa pintuan. Ngumiti ako, isang tunay at malayang namang ngiti. Yes, Dante. I am more than ready. Habang naglalakad kami palabas patungo sa liwanag ng hapon, naramdaman ko ang mahinang ihip ng hangin. Tila ba naririnig ko ang boses ng aking ama, bumubulong sa hangin, sinasabing proud siya sa akin. Ang ginto ay naging dalisay na dahil sa apoy. Ang mga luha ay naging perlas ng karunungan. At sa huling pagkakataon, lumingon ako sa aking nakaraan at tahimik na nagpasalamat. Kung hindi dahil sa dilim, hindi ko matatagpuan ang ningning na ngayoy bumabalot sa aking buong pagkatao. Ito ang aking muling pagsilang, at ang kwentong ito ay hindi nagtatapos dito. Nagsisimula pa lamang ang tunay na buhay ng isang babaeng pinili ang sarili. Pinili ang katotohanan at pinili ang magmahal nang walang takot.